ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Parte na ng buhay ang pagkabigo at mga kalungkutan. Ngunit hindi lamang ang mga ito ang magdidikta sa ating kapalaran dahil ultimo masasalimuot na bagay ay may katapusan. Ikaw, kabarangay, sinubo ka na ba ng pagkakataon? Dear Papa Dudut, naranasan niyo na ba na mabigo sa pag-ibig? Up to the point na hindi na kayo naniwala sa kapangyarihan ng pana ni Cupido dahil kota na kayo sa heartbreak. Ako kasi ay oo at tinanggap ko na lamang talaga na hinding-hindi na ako makakatagpo ng matinong lalaki na mapapangasawa. Pero bago tayo mag-dive sa masalimuot kong love life, ay pabati muna po, Papa Dudut, ng isang magandang araw sa mga katulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si Emmy. Simpleng babae na taga 13 Martires, Cavite. Kaka 36 ko lamang this year at kasama ko sa munti naming tindahan ang maganda kong mamas Celia na fan ni Papa Dudut. Sa katunayan ay siya ang humimok sa akin na magpadala ng sulat sa inyong istasyon upang may pangalandakan ko raw sa buong Pilipinas ang aking love story. Kagaya ng sinabi ko kanina ay medyo hindi talaga ako sineswerte pagdating sa aspetong yon ng buhay ko. At ang mama ko nga ang saksi sa bawat luha na iniiyak ko, sa bawat maling lalaki na nakikilala ko. Grabe, Chiki! Ang galing mo talaga mag-organize ng surprise birthday party. Hindi naman masyado. Pero sa tingin mo nagustuhan ni Olan yung ginawa kong party para sa kanya? Oo naman! Halos maluha-luha na nga si Olan kanina nung hipa niya yung kandila sa cake na hawak mo, diba? Ang dami kasi naming mga kaibigan at pamilya. Tapos ayun, nagkahulihan na kaming tatlo. Oh, ano nangyari? Siyempre nagalit ako. Gustong-gusto ko siyang sampalin. Pero pinigilan ko lang yung sarili ko kasi di niyo naman ako pinalaking bayolente, di ba? Oo, pero pag agrabyado ka na, dapat lumaban ka pa rin. Ay naku, kung ako yan, hindi lang sampalang aabutin sa akin ng tukmol na yon. Baka pag pira-pirasuhin ko pa sila ng babae niya. Naisip ko nga rin yan pero emosyonal na talaga ako ng time na yun, ma. At saka, imbis na gawin sa kanila yun, di iniyak ko na lang. Pero nagawa ko pa rin naman siyang papiliin kung ako ba o yung babae niya. Kaso, yung babae niya yung pinili niya. Tahan na anak. Baka pag may pumasok na customer, mapagkamalan kang inaabuso dyan. Akala ko ba naka-close yung signage ko sa lunch break? Ay, oo nga pala. Ay, oo siya, sige na. Umiyak ka lang dyan. Ilabas mo lang lahat-lahat ng hinanakit mo kaysa naman maipon pa't bumigat ang dibdib mo. Oh, nandito lang ang mama mo. Kakampi mo ako. Salamat, ma. Pero ang sakit-sakit lang talaga eh. Akala ko kasi siya na, pero hindi pa rin pala. Akala ko iba siya sa tatlo kong ex na niloko lang din ako. Pero mas masawal pa pala siya. Sobrang sakit ng ginawa niya sa akin, ma. Durog na durog ang puso ko. Hindi lang naman ikaw ang tininaydor ng tukmol na yon. Ako rin na nanay mo. Kasi naniwala ako at nagtiwala sa intensyon niya at pagmamahal sa'yo. Tapos kamukat-mukat sasakan ka lang pala niya ng husto. Aba, iharap mo sa akin yung lalaking yan para makita niya hinahanap niya. Pati mata niya, lalatayan ko. Wag na, ma.
Ayoko na nga siyang makita eh. Kahit sandali lang, maiganti lang kita. Wag na po. Pabayaan na lang natin na makarma siya pati yung babae niya. Minsan mabagal ang karma, kaya dapat unahan na natin. Manaman eh. Di ko alam na may pagka-agresibo pala kayo. Agresibo lang naman ako kapag anak ko nang inaagrabyado, no? Alam ng tatay mo yan nung nabubuhay siya. Tatahi-tahimik lang ako sa tabi pero pag pamilya ko na ang inaapi, ipapasilip ko sa mga hudas na yun ang pintuan ng impyerno. Silip lang ha kasi hindi ko naman sila pwedeng patayin. Kumalma na po kayo, ma. Okay na ako. Nahimasmasan na ako kasi naiyak ko na lahat eh. Salamat din po, ma, kasi lagi kayong nakikinig sa drama ng buhay pag-ibig ko. Wala namang kaso yun kasi nanay mo naman ako. Pero naaawa ako sa'yo dahil lagi na lang ganyan ang nangyayari sa buhay pag-ibig mo. Mabait ka namang bata at walang inaapakang tao. Kaya bakit ba pagka malas-malas mo sa mga lalaking nakikilala mo? Ewan ko nga po kung bakit eh. Pero baka sign na po to na tigilan ko ng pakikipagkilala at pagbo-boyfriend kasi baka hindi talaga ako para sa pag-aasawa. Ibig mong sabihin ayos na sa'yong tumandang dalaga. Wala naman po sigurong problema doon, diba? Wala nga, pero hindi ba pwedeng magpabuntis ka na lang? Kahit wala na yung asawa kasi sakit lang naman sila ng ulo mo eh. Tsaka para lang may apo na ako, anak. Ewan ko sa inyo, ma. Kung ano-ano na lang sinasabi niyo. Biro lang. Hindi ko naman nilalahat na manlolokong mga lalaki. Meron pa rin namang mga kagaya ng tatay mo na loyal talaga sa asawa. Kaya lang dahil sa sobrang bait nung taong yun maagang kinuha sa atin ng Diyos. Pero ayun nga, naniniwala ako na makakatagpo ka rin ng matinong lalaki. Yung mamahalin ka ng tunay, aalagaan, irerespeto at siya na rin nawang makakasama mo hanggang pagtanda mo. Ay nako, suntok na lang po siguro sa buwan kung mangyayari pa yun. Basta ako, sinusumpa kong hindi na ako mai-inlove para hindi na rin ako masaktan. Papa Dudut, that was 2017 before pandemic. 28 years old na ako noon at counting split at tumbling na lamang ay malapit nang lumagpas sa kalendaryo ang aking edad. Nakaapat na boyfriend na rin naman ako simula makapagtapos ako sa kolehiyo pero lahat sila ay may common denominator. At yon ay ang pagiging unfaithful nila. Kaya nga pagkatapos ng huli kong heartbreak ay sumumpa ako sa harapan ng nanay ko with matching pa-cross my heart pa na hindi ako mai-in love. Kaya naman binuhos ko na lamang ang lahat ng panahon ko sa munti naming negosyo. Mayroon kasi kaming mini grocery at bigasan. Kami lang ng mama ko ang namamahala noon simula nang namatay ang papa ko at yun na talaga ang main source of income namin. Lalo na noong nag-resign ako sa trabaho matapos kong ma-burn out. Sa kakailangan din kasi ni mama ang aking tulong. Mabilis na lumipas ang 5 buwan. Masasabi kong okay naman ang takbo ng lahat hanggang sa may asungot na dumating sa buhay ko na ang pangalan ay Nolan. Pabili po ako ng soft drink, tenderang maganda. Pwede bang bumili ka na lang ng walang kasamang daldal? Dami mong sinasabi. Akin na yung soft drink mo. Ipapunch ko na. Ayan oh. Ito lang ba? Oh? Sa'yo tong dalawa? Hindi, isa lang sa akin dyan kasi sa'yo talaga yung isa. Sige na, kunin mo na. Ha? Bakit binilhan mo pa ako? Gusto ko lang. Libre ko yan sa'yo, tanggapin mo na. Saka para may panulak dito sa dala kong bibingka. Eto. Para sa akin talaga to. Oo. Dumaan kasi ako sa palengke kanina tapos naalala ko na paborito mo yung bibingka kaya bumili ako para dalhan ka.
Sakto, alas 3 na ng hapon. Pang merienda mo. Ikaw talaga. Nag-abala ka pa. Tss, wala yun, ikaw naman. Saka alam mo naman na masaya ako pag nakikita kang kumakain, di ba? Bigla na lang ako nabubusog. Naku! Ang corny mo naman. Pero salamat dito Na-appreciate ko. Pero ang dami naman ito. 3 bibingin ka pa talaga. Kasi kay mama mo yung isa. Sa'yo yung 2. Di ko pa rin to mauubos kaya tag-isa na tayo. Sige na. Kunin mo na to kasi mukhang wala kang pambara dyan sa soft drink mo Sige na nga, pero pwede ba akong magmerienda rito sa tindahan niyo para sabay na tayo? Ay, pwede. Para naman hindi na malungkot tong anak kong kumakain mag-isa. Ma, hindi naman ako malungkot Sus! Malungkot ka kaya kapag wala si Nolan. Ay sige na, doon na muna kayo sa may loob kumain. May mesa doon. Ako na muna magkakaharito. Doon na. Ma, kayo na mag-closing? Okay na kayo rito? Oo na, kayang-kaya ko na to. Ay, sige po. Aalis na ako. Diretso ka na ba sa bahay niyan? Opo, para makapagluto na ako ng hapunan natin. May bago akong recipe na susubukang lutuin. Siguruhin mo lang na masarap yan, ha? Kailan pa ba ako nagluto ng hindi masarap? Paalala lang naman. O siya, mag-iingat ka na. Magandang gabi po, Aling Celia. At sa'yo na rin, Emmy. O, magandang gabi rin, Nolan. May bibilhin ka ba? Naku, wala po. Ang totoo, nandito ako para sunduin si Emmy kasi plano ko siyang ihatid sa bahay niyo. Kaya naman pala. Hala, hindi ako nagpapahatid sa kanya, Ma. Paano mo nalaman na uuwi ako ng ganitong oras, ha? Anong paanong nalaman nabanggit mo kaya kanina nung nagmemeryenda tayo. Sabi mo, uuwi ka ng maaga kasi magluluto ka. May nakita ka mong bagong recipe online. Yun naman pala, anak. Hayaan mo na si Nolan na ihatid ka para alam ko na ligtas kang makakarating sa bahay. Naku, baka saan mo ko dadalhin, lagot ka talaga sa akin. Aling Celia, yung anak niyo mukhang may iba pang gustong puntahan, no? Hoy, tumigil ka nga! Wala po ako ibang gustong puntahan, Ma. Ay, wala naman akong sinabi Tsaka malaki ka na. At may tiwala naman ako dyan kay Nolan. Oo, narinig mo yon? May tiwala sa akin mama mo. Pangako po, Aling Celia. Iingatan ko ang anak niyo at ihahatid ko siya ng ligtas sa bahay niyo. Papa Dudut, nagtatrabaho si Nolan bilang construction worker sa isang commercial building na ginagawa di kalayuan sa aming tindahan. At palagi sila ng mga kasamahan niya na bumibili na makakain at maiinom sa amin. Masasabi kong mabait si Nolan, Papa Dudut, magalang, lalo na sa mga nakakatanda, kaya nga tuwang-tuwa sa kanya ang mama ko. Bukod doon ay gentleman din siya at asikasong-asikaso niya ako, lalo na sa tuwing inihahatid niya ako sa bahay namin. May kalayuan din kasi ang tinitirhan namin ni Mama sa tindahan namin at maraming aso sa daanan. Kaya naman very thankful ako kay Nola noon kasi siya ang nagiging pananggalang ko. Biro lang. That time, 1 buwan na akong nililigawan ni Nolan. Alam ko na sumumpa ako noon na hindi na mai-in love. Pero ibang atake ng pagdating ni Nolan sa buhay ko. Hindi kagaya ng mga ex-boyfriend ko ay hindi bumilis ang tibok ng puso ko at wala akong nakitang imaginary fireworks nang magtama ang aming mga paningin. Sa halip ay pagkayamot ang naramdaman ko matapos niyang kindatan agad ako. Pero nung unti-unti ko na siyang nakikilala, ay pawang kapayapaan na ng puso ko ang dala niya sa aking buhay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At dahil nga sa pagiging maginoo ni Nolan ay nagka-developan kami, Papa Dudut. Oo, nagustuhan ko rin naman siya. Pero ayaw ko naman agad ibigay ang matamis kong oo sa kanya nang hindi niya pinaghihirapan yon. Ano siya, sinuswerte? Kaya nga sinabi ko na kung gusto niya akong maging kasintahan ay ligawan muna niya ako. Bagay na ginawa naman niya at ipinagpaalam na rin sa mama ko.
Sa loob ng 1 buwan na panliligaw ni Nolan ay nakilala ko siya ng husto. Nalaman ko na taga Agusan del Sur ang angkan niya at doon siya pinanganak at lumaki. Pero dahil sa hirap ng buhay ay sumama siya sa kanyang tiyuhin noong lumawas ito sa Maynila. Bago siya naging construction worker ay marami na ring trabaho ang pinasok ni Nolan pero dahil sa kontraktual lamang siya kaya panandalian lamang ang mga ito. Sa totoo lang ay walang kaso sa akin ang pagiging construction worker niya pero sa ibang tao ay meron, Papa Dudut. Buti naman naisipan mo na sumama sa amin ng mga tropa natin. Hirap mo na mayayain lumabas sa totoo lang. Kaya ito, sinundo na kita para wala ka ng kawala. Grabe naman yung parang wala na akong kawala, Mon. Pero mas grabe ka kasi daig mo pa yung artista sa hirap mong hanapan ng bakanting oras para mailabas. Miss ka na namin kakwentuhan, no? Miss ko na rin naman kayo. Kaso alam mo naman na walang katulong si Mama sa tindahan namin, di ba? Buti na nga lang nandyan yung pinsang ko na kinuha muna niyang tindera kasi gusto raw mamasukan ngayong bakasyon. Kaya ito, may oras na ako para lumabas. Buti naman. Emmy! Emmy! Hello? Ay, sino yun? Oh, Nolan! Ikaw pala! Nula. Sabi na ikaw yan eh. Papunta na sana ako sa tindahan nyo para makita ka pero ikaw ang nakita ko rito ngayon sa kalsada. May pupuntahan ka ba? Oo, meron nga. At saka kasama ko si Mond, kaibigan ko. Mond, si Nolan. Nolan, si Mond. Ay, hello. Bale, lalabas kami at kikitain yung iba naming kaibigan. Ah, ganun ba? Sayang, may dala pa naman ako suma, no? Merienda sana natin eh. Naku, pasensya ka na ha. Ikaw na lang muna magmerienda mag-isa. Sa susunod na lang tayo kumain ng sabay. Ah, sige, sige. Basta mag-iingat kayo at enjoy sa labas nyo, ha? Salamat. Balik na ako dun sa mga kasamaan ko. Sila na lang sabayan kong magmerienda. Okay, bye. Bye! Nakakaloka ka, friend. Bakit naman? Sayang yung suman, tsari. Luka-luka to. Pero di mo sinabi may kilala ka palang construction worker. Pero base sa usapan nyo, mukhang di lang kayo basta magkakilala. Dinalang ka pa niya ng merienda. Sayang, may alista yes. Hindi ko pala nasabi sa'yo na may manliligaw ako. Kilala rin naman na siya ni Mama. OMG! Ano bang klaseng reaksyon yan? Nagtanong ka pa talaga? Eh ikaw, ano ba nakain mo? Ba't nagpaligaw ka pa sa lalaking yun? Bakit? May mali ba doon? Meron! Kasi hello, sigurado ka bang walang asawa yan? Di naman sa nilalahat ko Pero ibang mga construction worker, pamilyado na. Oh, sure ka ba sa mukhang yon? Mukhang babaero, friend. Grabe ka naman kay Nolan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Para sa kaalaman mo, marangal ang trabaho niya. Tsaka, single siya katulad ko. Tingin mo papayag ako magpaligaw sa kanya kung pamilyado na siya? Isip-isip din friend ha. Nag-iisip ako, no? Nag-iisip ka nga. Puro naman masasama. Kanino ko pa napapansin yung pagbubuntong hininga mo dyan, anak ka? May problema ba? Wala naman po, Ma. Hindi ako naniniwala na wala, kaya sabihin mo na sa akin. Makikinig ako. Salamat, Ma. The best talaga kayo. Tipong wala pa akong sinasabi, pero ramdam niyo nang may pinagdadaanan ako. Eh ano pat anak kita at nanay mo ko, di ba? Ano ba kasing nangyari? May problema ba kayo ni Nolan? Wala po kaming problema ni Nolan. Ang totoo, gusto ko na nga po siyang sagutin Kaya lang, nagdadalawang isip ako. Sabi kasi ng mga kaibigan ko, wala raw akong future sa kanya. Dahil ganun lang yung trabaho niya. Kesyo ano raw ba tinapos ni Nolan? Tapos pinagpipilitan pa nila na babaero daw yung mga nagko-construction. Sabay hirit na hindi naman daw nila nilalahat. Saan ka ba nagdadalawang isip? Sa sinabi nila tungkol kay Nolan? Tapos na-realize mo na tama sila?
O sa pagmamahal mo dun sa tao kahit na kasasabi mo lang na gusto mo na siyang sagutin? Hindi naman po sa nagdadalawang isip ako. Katunayan, sigurado po ako na mahal ko na si Nolan. Alam ko na gusto niyo rin naman siya para sa akin kasi mabait siya, gentleman, marespeto at makikita niyo talaga na mahal niya ako. Oo nga. Kaya lang, nalulungkot lang talaga ako dahil ganun yung tingin sa kanya ng ibang tao. Lalo na ng mga kaibigan ko. Ibig mong sabihin, nag-aalinlangan ka kasi ano na nga lang ba ang sasabihin ng iba sakaling sagutin mo siya? Tama? Ganun na nga po, ma. Pero hindi naman sila ang nasa relasyon, anak. Kayong dalawa ni Nolan. At wala naman silang alam sa mga bagay na nagawa at naiparamdam sa'yo ni Nolan. Kung may alaman sila, mababaw lang. Kakaunti, kumbaga. Kasi ikaw yung lubos na nakakakilala sa kanya. Dapat talaga tinitikom na lang nila ang mga bibig nila kung wala naman silang mabuting sasabihin. Maling-mali ang manghusga lalo na kung ang basehan lamang nila itsura at estado ng isang tao. Hindi naman tayo pare-pareho ng kapalaran. Kaya anak, kung mahal mo si Nolan, huwag kang matakot ituloy anuman ang meron kayo. Kasi ang importante, masaya ka. Masaya kayo. Yun lang ang isipin mo at wala nang iba. Papadudot mga kabarangay, kahit kailan talaga ang nanay ko ang laging kakampi ko sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Nariyan siya para bigyan ako ng gabay. Alam ko sa aking puso na hindi ko na lang basta nagugustuhan si Nolan dahil mahal ko na siya. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa aking mama kasi sinuportahan niya ako sa plano kong pagsagot kay Nolan upang maging boyfriend ko. Makaraan ng 2 buwan simula nang maging kami, ay nag-live-in na rin kami matapos niya akong mabuntis. Bale doon muna kami sa bahay tumira at tumao pa rin ako sa aming tindahan habang nagtatrabaho po itong si Nola. Kaya lang ay nakunan ako at masasabi ko na mas masakit pa yon kesa sa mga heartbreaks na napagdaanan ko. Taong 2019 ay sinubukan ulit naming makabuo ni Nolan pero sa pangalawang pagkakataon ay nawala na naman sa amin ang anak namin. Sobrang sakit, Papa Dudut, dahil bilang isang ina na 2 beses namatayan ng anak ay durog na ang puso ko. Bukod sa mama ko ay saksi rin si Nolan sa aking pagdadalamhati, Papa Dudut. Oh, bakit hindi ka kumakain, mahal? Ang sarap-sarap ng luto kong sinigang, di ba? Paborito mo yan? Oo nga, pero hindi ko malasahan eh. Nako, ay sakit ka ba? Wala, pero wala lang din akong ganang kumain. Di nga ako gutom kaya matutulog na lang siguro ako. Uy, teka. Mamaya ka nang umalis, mahal. Bakit ba? Anong bakit ba? Kanina ka pa hindi kumakain tapos sasabihin mo hindi ka nagugutom? Totoo namang hindi pa ako nagugutom. Sa lagay marunong ka pa sa tiyan ko. Hindi naman sa nagmamarunong ako pero bakit ka ba kasi naiinis dyan? Nagtanong ka pa. Sinong hindi maiinis sa kakulitan mo? Saan ka nakakita ng pinakain kahit busog? Sige nga. Nag-aalala lang naman ako sa'yo bilang asawa mo. Pues hindi ko kailangan ng pag-aalala mo. Kaya kong sarili ko. Oh, bakit ka ba sumisigaw? Nakakainis ka kasi. Alam mo, buti pa maghiwalay na tayo. Ha? Ano bang sinasabi mo dyan? Sabi ko maghiwalay na lang tayo. Kasi wala namang say-say yung pagsasama natin dahil wala tayong anak. Di ba? 2 beses na akong nakunan. Ibig sabihin walang kakayahan ang lintik na matres na to na magdala ng bata. Kaya laging nalalaglag at nawawala sa atin. Kaya naisip ko na baka ayaw talaga tayong bigyan ng anak. Kaya nga hiwalayan mo na lang ako para makahanap ka ng babaeng kaya kang gawing tatay.
bakit ko naman gagawin yun? Mahal kita. Hindi ka ba nakikinig? Hindi nga kita kayang gawing tatay. Hindi kita kayang bigyan ng anak kasi nga may problema yata tong matres ko. 2 anak na natin yung nawala sa atin, Nolan. At kahit na gustuhin ko pang subukan ulit natin, natatakot na ako baka maulit lang yung nangyari. Ang sakit-sakit sa akin. Bilang isang babae na umaasa na magiging nanay tapos sa isang iglap mawawala na lang sa sinapupunan ko yung anak natin. Na minsan ko naramdamang buhay na buhay sa loob ko. Kaya nga tinanggap ko na lang na hindi tayo magkakaanak eh. Kaya hindi kita pipiliting samahan ako sa buwisit na sitwasyon na to. Ako ang pumili na samahan ka at manatili sa tabi mo dahil hindi lang naman pagkakaroon ng anak ang habol ko sa relasyon natin, Emmy. Mahal na mahal kita at hindi ko kayang mabuhay na wala ka sa piling ko. Baka nasasabi mo lang yan sa ngayon. Pero babawiin mo rin yan pag tumagal. Kaya nga hanggat kaya ko pang matiis yung sakit, iwanan mo na lang ako. Hindi ko gagawin yun dahil mahal kita. At kapag mahal ka ng isang tao, di ka nila iiwan anuman ang mangyari. Ewan ko sa'yo, Nolan. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Makinig ka naman sa akin, oh. Binibigay ko na nga sa'yo yung kalayaan mo kasi ikaw meron ka pang pagpipilian. Pwede ka pang magkaanak. Samantalang ako hindi na. Ayoko nang magkaanak kung hindi naman kita makakasama. Ayos lang sa akin na hindi maging tatay. Ang hindi ayos sa akin, yung ipagtabuyan mo ako at mawala ka sa akin. Mahal kita, Emmy. Hindi lang sa mga panahon na mabuti, kundi lalong-lalo na sa mga pagkakataong sinusubok tayo. At nakahanda akong patunayan sa iyo yung pagmamahal na yun sa pamamagitan ng pananatili sa tabi mo. Kaya pakiusap, huwag mo na akong paalisin. Huwag mo na akong itaboy. Kasi nasasaktan ako. Papadudot kahit kailan ay hindi ko pinagdudahan ang intensyon at pagmamahal sa akin ni Nolan. Alam ko na malinis yon at mapagkalinga. Kaya nga ibinibigay ko sa kanya ng buong buo ang puso ko, ngunit lalo ko lamang napatunayan ang pagmamahal ni Nolan noong subukin na kami ng pagkakataon. At habang dumaraan ako sa pagluluksa ay alam ko na ganun din siya bilang tatay ng mga bata. Kaya nga hindi kami umalis sa tabi ng isa't isa. Bagkos ay kinabig namin ang aming sarili upang damayan ang bawat isa. Noong taong ding yon, makalipas lamang ang 3 buwan ay nagpakasal kami ni Nolan, Papa Dudut. Simple lamang ang naging seremonya at sa Huwes lamang kami kinasal. Kaunti lang ang aming bisita at walang masyadong naganap na programa sa reception. Ngunit ipinangako sa akin ni Nolan na hindi niya ako iiwanan habang buhay at pakamamahalin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dahil nga kasal na kami ni Nolan ay pangarap na naming makapagbukod ng bahay. At kahit na ibig sabihin noon ay maiiwang mag-isa ang mama ko sa tinitirhan namin, ay muli pa rin niyang sinuportahan ang desisyon naming mag-asawa. Pero dahil wala pa kaming sariling bahay ay nagrenta muna kami ng apartment na malapit lang din sa tindahan namin na pinapasukan ko, Papa Dudut. Tulad ng dati ay nagpaka-busy ako sa pagtatrabaho at kinuha ko na rin yung pagkakataon upang libangin ang aking sarili. Pag-uwi ko naman sa apartment namin ay nag-asikaso ako ng hapunan namin ni Nolan. Masasabi ko na napakasipag ng mister kong yon dahil halos siya na ang kumikilos sa paggawa ng mga gawaing bahay pagkatapos naming kumain at bago matulog. Siya rin ang naglalaba ng mga damit namin tuwing day off niya at pagkatapos ay hindi siya pumapalya na ilabas ako para makapasyal naman kami. Kaya nga masaya at kontento ang puso ko kahit kaming dalawa pa lamang. Ngunit nagbago ang lahat simula noong nagka-pandemic, Papa Dudut.
Nandyan na. Hi, mahal. Hello, mahal. Ako nang bahala mag-disinfect ng sapatos mo dyan sa labas. Pasok ka na kasi mukhang pagod na pagod ka eh. Oo nga, hinahanap na ng puwet ko yung upuan eh. Upo ka muna tapos mag-spray ka ng alcohol. Isasara ko na muna tong pinto. O sige. Gusto mo ng tubig? Mamaya na, di naman ako nauuhaw. Pero pwede bang mag-usap tayo kasi may sasabihin sana ako. Ano yun? Teka, uupo muna ako. Tungkol saan ba yung pag-uusapan natin? Medyo kinakabahan yata ako, mahal. Pasensya ka na ha. Kasi hindi magandang balita tong sasabihin ko eh. Ano nga kasi yun? Simula bukas, wala na akong trabaho. Ha? Bakit naman? Postpone yung proyekto namin dahil sa pandemic. At di naman daw kami kayang swelduhan ng amo namin nang wala kaming ginagawa. Sabi nila ipapatawag na lang daw kami pag naging maluwag na yung quarantine pero sino ba naman ang nakakaalam kung kailan mangyayari yun, di ba? Saka tinapat na kami ng forma namin na baka matagalan pa yun kaya mabuti pa maghanap-hanap na raw kami ng ibang mapagkakakitaan. Nako, ang hirap pa naman maghanap ng bagong trabaho ngayon dahil sa higpit ng quarantine. Oo nga pero hindi naman tayo pwedeng tumigil at umasa na lang sa ayuda ng gobyerno dahil matagal pa yun. Kaya nga may naiisip akong gawin kaso hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Sige lang, sabihin mo sa akin, baka makatulong ako. Gusto ko sanang mag-apply na rider. Yun bang nagde-deliver ng pagkain at kung ano-anong pasabay na pwedeng bilhin sa labas? Uso naman yun ngayon lalo kailangan ng mga tao dahil nga limitado pa yung pwedeng lumabas, di ba? Kaya lang, ang problema wala akong motor eh. Naisip ko namang hiram sa tsuhin ko pero hindi pa ako nakakapagsabi. Kaya lang, sabi mo nga, di ba? Uso yun ngayon kaya baka ginagamit din ng tsuhin mo yung motor niya. Ay, buti pa, kay mama tayo manghiram. Hindi ng motor kasi wala naman siya nun eh. Yung pera pambili ng motor, kahit yung mumurahin lang. Uy, naku wag na. Nakakaya naman sa mama mo, mahal. Hindi yun. Akong bahala. Tsaka sigurado naman ako na maiintindihan ni mama yung sitwasyon eh. Subukan lang natin. Kung may papahiram siya, edi salamat. Kung wala, salamat pa rin. Ay, kunin ko lang yung cellphone ko. Tawagan ko siya. Hello, Nak. Hello ma, kumusta po kayo? Ayos naman ako dito. Kayo ba dyan? Nako, ayos lang din naman po pero may problema kasi kami. O ano yun? Nawalan po ng trabaho yung asawa ko gawa nitong pandemic. Pero plano niya sanang maging delivery rider. Kaya lang, alanganin kami kung makakahiram siya ng motor sa tiyo niya. Kasi nga, baka ginagamit din nun, di ba? Tama naman. Naisip ko, baka pwede kaming mangutang sa inyo ng pambili ng motor, ma. Babayaran din naman namin paunti-unti para lang merong magamit si Nolan. Mahal, pwede ko bang kausapin si mama? Excuse me lang po, ma. Kausap ko na siya, mahal. Sinabi ko na sa kanya yung sitwasyon. Narinig ko naman yun pero ako na ang kakausap sa kanya. O sige, ito na yung cellphone ko. Salamat. Hello po, ma. Oh, hello, Nolan. Pasensya na po kayo kung kailangan naming mangutang sa inyo ni Emmy. Kung meron lang naman. Pangako, babayaran din po na namin kayo. Meron naman akong naitatabi dito at payag din ako na ipahiram sa inyo. Tsaka huwag ka nang humingi ng pasensya dyan dahil hindi naman natin kontrolado ang sitwasyon. Ang mahalaga ay nagsisikap tayo at gumagawa ng paraan para mabuhay kahit na walang kasiguraduhan ng mga nangyayari. Papadudot malaki ang naging epekto ng pandemic hindi lang sa amin ngunit sa karamihan ng mga Pilipino na naghahanap buhay. Naparalisa talaga nito ng husto
ang kabuhayan natin, ngunit hindi nawala ng pag-asa ang asawa ko dahil madiskarte siya. Malaki rin ang pasasalamat ko sa aking nanay na nagpahiram sa amin ng pera upang maipambili niya ng motor na siyang ginagamit niya sa pagdi-deliver. Sobrang sipag at tiyaga ng asawa ko sa ginagawa niya. Kaya bilib na bilib ako sa kanya. Laging sinasabi sa akin ni Nola na gagawin niya ang lahat. Maibigay lang sa akin at sa magiging anak namin ang aming pangangailangan. At nakita ko talaga kung gaano siya ka-dedikado at ka-determinado. Bagay na lagi kong pinagmamalaki sa mama ko. Alam ko na nasa tamang lalaki na ako kaya masayang masaya ako. Isang gabi habang malakas ang buhos ng ulan, sa labas ay mayroong nangyari na masasabi kong nagpabago ng husto sa buhay naming mag-asawa, Papa Dudut. Ay naku! Basang-basa ka na sa ulan, mahal. Oo nga eh. Ang lakas, hindi kinaya ng kapote ko kaya umuwi na lang ako. Sayang tuloy yung extra na kikitain ko. Hayaan mo na muna yun kung ganyan naman kadelikado sa labas. Tsaka siguradong wala rin namang o-order dahil maaawa naman sila sa mga rider na susuong sa napakalakas na ulan na yan, no? Ay, teka. Kuha ko ng tuwalya para makapagpunas ka na. O ayan, magpunas ka muna. Salamat, mahal. Maligo ka na kaya? Baka magkasakit ka niyan eh. Maya-maya kaunti. Medyo giniginaw pa ako eh. Gusto mo bang lagyan ko ng mainit na tubig yung pampaligo mo para hindi ka ginawin? Pwede naman pero ako na lang ang gagawa. Kaya ko na yan. Sus, yun lang naman. Yakang-yaka ko na yun, mahal. Oo nga, pero alam mo naman na pag nandito na ako sa bahay, dapat nagpapahinga ka na lang. Ikaw talaga oh. Kontratuhin mo ko eh, para akong Reyna kasi halos hindi mo na ako pinagagawa ng gawaing bahay pag nandito ka. Alam ko rin kasi na kapag wala ako rito marami kang ginagawa na gawaing bahay. Tapos nagluluto ka pa ng pagkain natin at inaasikaso mo pa ako kaya syempre alam kong pagod ka. Pero gawain naman talaga ng mga asawang babae yun, di ba? Ang maglinis ng bahay, paglutuan ng pagkain, at asikasuhin ang asawa nilang lalaki. Oo, pero kapag kaya naman ng mga asawang lalaki, sila na ang gumawa. Hindi naman pambabae lang na gawain ang mga gawaing bahay, di ba? Kaya stay put ka lang dyan. Magpahinga ka at ako na ang mag-iinit ng tubig maya-maya. Oh, sige. Pero hindi naman ako pagod ngayon eh. Hindi ako masyadong gumawa ng gawaing bahay, mahal. Oh, mabuti yun kasi nung isang araw naglampaso ka ng sahig at nagkuskus ng mga dumi-dumi dyan sa pader natin. Oo, kasi alam mo namang ayoko sa marumi. Kaya nga. Pero may rason talaga kung bakit hindi ako nagpapakapagod ngayon. Kahit na may mga gawaing bahay pa akong dapat gawin. Oh, teka, bakit? May sakit ka ba? Masama pakiramdam mo kaya hindi ka nagkikikilos? Hindi ah. O, kalmahan mo lang. Wala akong sakit pero tama ka na masama ang pakiramdam ko simula pa kaninang umaga. Sa katunayan, pabalik-balik nga ako sa lababo kasi naduduwal ako. May nakain ka bang nagpasama sa sikmura mo? Saka hanggang ngayon ba? Masakit ba yan tiyan mo? Sabihin mo sa akin, mahal, para itatakbo na kita sa ospital agad. Kasasabi ko lang nakalmahan mo, di ba? Paano ako kakalmay ka mo? Nagsusukat, naduduwal ka. Teka ha? Anong nasa isip mo? Pwedeng mali pero baka lang naman tama. Sige, ano nga yun? Buntis ka ba? Naku, sagutin mo na, mahal. Para kung hindi, itatakbo na talaga kita sa ospital. Hoy, hindi mo na kailangan gawin yun kasi ayos lang naman ako. Tsaka, oo, tama ka nga kasi buntis ako. Magiging tatay na ako! Ang saya-saya ko! Ako rin naman, mahal. Masayang-masaya rin ako pero hindi ko pa rin mapigilang mag-alala kasi baka maulit lang ulit yung mga nangyari dati. Natatakot ako pero mas nananaig pa rin yung kasiyahan kasi nga magkakaanak na tayo. Amy, natatakot din ako pero ipagpasa Diyos na lang natin ang lahat. Gawin pa rin natin yung makakaya natin para maalagaan natin si baby habang nasa tiyan mo pa. Pero syempre,
kagustuhan pa rin ng Diyos ang masusunod. Oo, alam ko, mahal. Basta tanggapin na lang natin ano man yung mangyari. Pero umasa pa rin tayo na sa pagkakataong to eh. Sana mabigay talaga sa atin ng Diyos yung regalo na matagal na nating hiling. Oo nga, mahal. Sana nga. Papa Dudut, hindi naging madali ang pagbubuntis ko at todo-todong pag-iingat ang ginawa ko upang hindi mawala sa amin ang aming anak. Kaya nga masayang-masaya kami ni Nolan nang hayaan ng Diyos na mabuhay ang anak namin at ligtas ko siyang maisilang. Labis-labis ang pasasalamat namin ni Nolan sa kanya dahil tinupad niya ang matagal na naming kahilingan, ang maging ganap na magulang. Marami akong natutuhan sa buhay na gusto kong i-share sa mga kabarangay natin sa sulat kong ito. Nasa kabila ng lahat ng mga kabiguan na pinagdaraanan natin, ay meron pa ring pagtatagumpay na kahit gaano katagal ang ating hinihintay, pinagkakaloob yon sa atin ng may kapal sa tamang panahon. Kagaya na lamang ng baby namin ni Nola na matagal ding naming hiniling. Mayahalin tulad ko siya sa isang espesyal na padala ng Diyos dahil siya ang regalo niya sa amin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat. Sakali pong mapili po ninyong i-ere sa Barangay Love Stories ang aming kwento. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Emmy. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.